Attorney Annette Gozon, abay totoo pala no na pinagsabihan si Alden Richards dahil sa ginawa kay Catherine. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyong panonood. At ngayong araw, let's talk about this one dahil mahalaga tong pag-uusapan natin. Ito po yung patunay talaga na hindi scripted ang Katdeno. Pero bago yan, syempre, natuwa tayo nang inilabas po ng Metro Magazine yung kanila pong official cover ng kanilang magazine. I don't know kailan po mag-out to or naka-out na kasi alam ko nasa form of editing sila. Pero sa kanila pong Instagram, nakakatuwa yung kanilang caption. Sabi ng Metro Mag PH, "In love, timing is everything. It can turn a passionate hello into a bittersweet goodbye. Or maybe a forever that no one saws coming." So, dito pa lang po sa kanila pong caption, talaga nagbigay na po sila ng tinatawag na nagbigay sila ng hint kung ano po yung magiging ending ng Hello Love Again. Totoo nga talaga yung mga chismis na kumakalat sa social media na magkakaroon nga ng kasalan na peg dito po sa movie na Hello Love Again. So, kaabang-abang, ilang days na lang po ay mapapanood na po natin ang most anticipated movie of the year, ang Hello Love Again. And it was the sequel of blockbuster Hello Love Goodbye. So, inaasahan na po nating lahat na talagang na-break na nga po ng Hello Love Again ang record ng Rewind. So, inaasahan na talaga natin na sila na po talagang highest top grossing film of all time dahil hindi pa po na ipapalabas katulad ng sinasabi ko sa inyo, sold out na at talagang bawing-bawi na po ang lahat ng mga ang Hello Love Again movie, no? At kitang-kita na talaga yung kanila pong kanilang kikitain. So, as of now, ang tanging pinag-uusapan ngayon, ito pong mga nakikita nating mga ebidensya, resibo at paayuda mula po dito kay Catherine at Alden Richards. Dahil talaga namang meron pong isang interview si Mr. Alden Richards kung saan inamin niya na siya po ay pinatawag at pinagsabihan ng management patungkol po sa kanyang ginawa with Miss Catherine. Although marami po at nag-trending po talaga yung ginawa ni Alden Richards for Catherine, pero hindi ito nagustuhan ng management. Syempre nga naman, 'di ba? Syempre, ang pinaka most common goal ng management is yung safety ng kanilang mga stars, 'di ba? Yung safety ng kanilang mga artista. So, sa kanyang interview kahapon dito po sa pinakabagong brand na kanyang ini-endorso, ay inamin po niya na pinatawag at pinagsabihan po siya ng management or ng executive dito po ng GMA Sparkle dahil po dito. Panoorin natin. I think that's the, pinakamaraming attendees, if I'm not mistaken. One of the, kasi parang, I think, if I can remember correctly. Kasi parang di kayo nakapunta na stage? Or pumunta na lang kayo Standard, yun yung stage, and then we had to perform sa escalator kasi para mas maabot din namin yung ibang audience kasi yung structure niya medyo mababa yung stage, hindi namin nakikita yung ibang tao, hindi halimuwa. Viral yung sinadong na daw si Kat. Ba't mo naman din sumampa ka? Hindi kasi parang nag-usap kami na parang utilize namin yung stairs, parang katulad nga dun sa magazine cover na lumabas. And then, parang inisip ko kasi medyo mahaba. Kung bababa pa ako and then I had to go up, mas mabilis siguro kasi matatapos na rin yung kanta. Kaya tinalon ko na lang, buti na lang safe. Pero medyo napagalitan tayo on that day. Pero okay naman. Sasaluhin ka naman daw ni Kat. Parkour training naman tayo before during one of my projects. So namiss mo naman. Gusto lang natin magpapibo. Ganun. Ano reaction ni Kat nung tinalan mo siya? Nagulat din siya, pero kumbaga, of course, tuloy pa rin yung performance kasi kahit pa paano, hindi naman pwede magputol dahil. Hindi na nga naiwasang ibinahagi ni Mr. Alden Richards na totoo nga ang mga news na talagang hindi po scripted yung kanyang pagkakatalon kasi hanggang ngayon viral pa rin yan At samot-sari po ang opinion ng ilan. May mga nagsasabi na nakita daw nila si Kat na sinenyasan itong si Alden Richards na tumalon dito po sa kabilang side para po makapunta dito. Pero kung makikita po ninyo sa mga clearer version ng video, makikita nyo talagang biglang nag-blast
na-crush at nag-alala si Catherine para kay Alden dun sa ginawa niya kasi hindi niya ine-expect eh. Ang usapan pala dyan, bababa si Alden and then sasalubungin niya si Miss Catherine. Pero sabi niya nga dahil po parang matatapos na yung kanta kaya tumalon siya. So dahil dito sinabi niya na after po ng kanilang ng mall show, ng mall tour ay pinagsabihan po siya ng ilan sa mga kasama nila dito at nakarating pa ito sa executives. So although maganda at nakakilig yung kanilang ginawa pero kailangan safety pa rin, safety first pa rin. So ito po isa sa mga pang kontra dun po sa mga bashers na nagsasabing scripted yung ginawa ni Mr. Alden Richards. Alam niyo naman ng mga bashers talagang sumisilip yan ng mga pwede nilang ibutas dito po kay Catherine at Alden Richards. Pero napatunayan natin ang lahat. At totoo yung pinaglalaban natin na walang scripted sa ginagawa nila. Lahat yan ay sa sarili nilang desisyon. Kahit na mapagalitan na nga diba? Kahit mapahamak na, basta magawa lang nila kung ano yung gusto nilang ipakita sa publiko. At the same time, para hindi na rin po yung tago pa ng tago. So, katulad po ng kanyang mga sinabi dito sa kanya pong latest interview, mamaya tatalakayin natin yung pagkakasabi niyang ideal women. Not ideal girl, but ideal women. And for that, narito na po ang ilan naman sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo. Unahin natin si Mr. Renato. Sabi niya, kilala ko yan, tao na yan nanunugod sa comment section. Hindi ko kailangang i-mention ang name nun. Don't give false hope. Anyways, tatlo palagi kong kabardagulan. Si Mirna, si Mila, now Marie Rivera. Alam mo po ba, ng tatlong M na yan ay isang tao lang. Isang tao lang yan si Ren, kaya wag ka na magtaka. Pero tawag ko sa kanya Aling Madria, joint forces to tatlo, Mirna from Aldab, Mila from Katniel, and Maria from Solid Cat Cakes. Madalas tinatawag mga Katden fan dilulo na tinatawanan ko, inaasar ko. Sabi ko, mas nilulo sila kasi fake ang resibo nila, while sa Katden fans legit. Kasi meron po, ayan si Mirna Baluyot, marami po talagang account yan sa Twitter, marami account yan sa X na ginagamit, tapos siya lang din ang siya yung nagtitweet. Tapos pinaniniwalaan naman ng mga dilulo niyang friends sa X, no? Minsan nga, siniraan pa ako niyan sa Twitter kung ano-ano pang pinagsasabi niya, sinabi lang sa akin ng isang friends ko. But anyways, mo naman makakarma din siya sa ginagawa niya, 'di ba? Dahil kung ano-ano mga fabricated na mga stories at kung ano-anong mga pantasya niya ang pinopost niya sa Twitter. Tapos, ang pinakamasakit pa doon is kung makapanglait siya dito kay Catherine, akala mo kagandahan siya. Sabihin po naman si Annabel Bogarde, good evening, Miss Darrens. Di ko napanood yung episode 56 pa lang ako. Doon pa lang ako sa abduction ni Teresita. Di ko matuloy-tuloy kasi naawa ko sa mga nangyayari noong panahon ng Hapon. No doubt naman talagang magaling si Alden. Kaya nga best actor ng ilang beses kasi magaling. Yup, they love each other. Yun lang masasabi ko. It's not a show. It's a natural, genuine gesture. Hindi sila ganyan ka-close kung walang feeling sa isa't isa. So far, sa mga nakakita ko sa kanila, totoong love na talaga, hindi fake. Have a nice evening, Miss Dar. Salamat sa updates. Ayan. Thank you, ma'am. Si Annabel Garde. Ayan. Ganon din po yung kanilang mga observation. Alam niyo po, ang dami nang nagpapatunit ang base sa mga observation natin. Kasi hindi naman magsisinungaling yung mga galawan nila. Hindi naman magsisinungaling yung mga sinasabi nila. Kung pwede nga lang parang pagdidikit-dikitin mo lahat ng mga sinasabi nila, diba? Yung mga statement po nila. At talagang very consistent po sila sa mga statement nila. Hindi sila parang kapag ganito yung kaharap nila, iba yung isasagot, pag ganyan, diba? Iisa lang yung kanilang mga sinasagot, which means na talagang yun, totoo, genuine talaga siya. At totoo po lahat ng mga statement nila. Hindi na yung parang tinuruan sila or scripted. Kasi to tell you honestly, meron po kasi mga interview talaga na scripted. Pag sinabing scripted, filtered na po yung mga question. Hindi po yung parang ngayon lang hindi alam ng mga guest mo kung ano itatanong mo out of the blue. Parang tatanungin ka ng isang personal na bagay.
So, ang tawag po doon is, ano po yon, scripted interview. Parang nilalatag nila lahat ng mga questionnaires. Pipili yung artista kung ano lang yung sasagutin niya. Filtered yon. Pero doon sa mga nakikita natin, parang wala namang scripted doon. Lahat po yun is parang hindi nila alam. Sabi ni Miss Marites Ferrer, Miss Dar-Ed, sa interview tinanong sa kanya, ba't 100% yung sa kanya kay Kat 87 lang? Ang sagot niya, feeling daw niya, hindi ako maniniwala kasi po, pag sinabing 100% siya, may assurance na siyang pinanghahawakan. At ideal women si Kat, girlfriend lang si girlfriend, so magjowa na nga. Yung gusto ni Soiti, pakasalan na si Kat. Yung conclusion ko. Let's go Kat din. God bless Miss Dar-Eds. More power to your vlog and congrats. Marami ka ng followers. Good job. Ayan. Thank you so much Ma'am Marites Ferrer sa inyo pong komento. Maraming salamat. May kanya-kanya kasi kung babasahin naman talaga natin lahat ng mga sinasabi nila. Doon pa lang talaga 'di ba? Wala pa nga yung talagang masasabi mong press con na tinatawag. Wala pa 'yun talagang ramdam mo na talaga na meron pong something na gusto silang sabihin sa publiko na medyo napipigilan lang sila, napipigilan lang na umamin sa publiko kasi nga ang peg nila na relationship, yung pinaka ina-idol nilang relationship nga ay ang Coco Jewel. Sabi ni Miss Benga Azucena, hello Miss Tares, I don't think na yung mga nakikita natin mga sweet moments and efforts on cam ng Kat din to each other is may nagtuturo sa kanila kasi very natural ang galaw nila at take note, hindi po pa baby si Kat, very effortless ang sweetness nila, unlike doon sa Josh Lia. Sorry na fan sa Josh Lia, masyadong effort ang ginagawang pakilig na nakita ko na lang doon sa dumaan sa newsfeed ko ang nagjujuwet sila na magkaharap, nakahawak pa si Julia sa leg ni Joshua. Ano yun, OA? True. Kasi nga 'di ba, lantad kasi sa publiko na si Julia, ang jowa niya si Gerald. Kaya talagang kahit ano pong gawin nila na pa-sweet sa publiko, hindi talaga tayo tatamaan, 'di ba? Hindi tayo masyadong ma-excite dun sa mga pinapakita nila because at the back of our mind, alam natin kung sino ba talaga yung totoo niyang kapartner. Unlike kay Catherine tsaka kay Alden Richards, alam nating pareha silang single. At hindi po nila kailangan gawin yun, 'di ba? Na parang kailangan mong humawak sa leeg. Yung hawakan nila, yung kanilang understanding, very natural, hindi pilit. Sabi pa ni Ma'am Shi, sa Kat din halos matatapos na ang mall tour nila. Nakikita ba si Kat na pabebe at pag-arte kay Alden? Hindi, 'di ba? Kaya wag kung magkarelasyon man ang Kat din, umamin man sila o hindi in public, it's okay. Ibigay na natin sa kanilang privacy na yon and let's pray na matagpuan nila ang kaligayahang kanilang mga puso sa isa't isa. Ayan, agree po ako sa inyong sinasabi, Ma'am Shi, no? Mas gusto ko nga yun parang tayo na, sige, hulaan na lang natin. At hayaan natin that one day, kahit anong tago kasi nila dun sa relasyon na yan, lilitaw at lilitaw pa rin yan. Wala pa rin maitatago, no? Kahit hindi nila aminin yan, parang sabi nga ni Alden, hindi naman daw yan yung para i-publicize pa kung talagang may relasyon sila. Di ba sinabi niya sa isang interview sa 24 oras, yun po yung mga bagay na hindi pinapublic, sabi niya. So, what you see is what you get na lang, ganun po yung sinasabi niya noon. And sabi ni Mr. Dong Tats, hi Miss Dars, I doubt if nasa friendship zone or ligawan zone pa ang Kat din. I agree with you na may usapan na yan sila gaya na nung sinabi ni Christopher Mi, nag-iingat lang siguro sila. Lalo na si Alden kasi lahat ng mga mata ng tao at nakatingin sa kanya. Yung previous relationship pa naman ni Kat ay pag-aari ng public. Observe ko doon after sa media ko ng HLA na nag-aayos ng clothes si Alden sa harapan ni Kat habang tinatabunan niya si Kat. Hindi yan ginagawa. Diba, nakita nyo po yun, yung isa sa mga mga mall tour nila, parang nakapants po si Kat noon, tapos dahil uupo siya, medyo tataas po yung damit niya at makikita yung likuran niya. So ang ginawa ni Alden, umupo siya sa likod, diba, sa likuran nitong si Miss Catherine para at least
mas maging hindi ma-pressure si Kat sa kung ano man yung pwedeng lumabas sa likod niya. Tapos nakita ni Direk Kat na nag-aayos din si Alden, kaya tinabunan din siya ni doon po sa media day, sinasabi niya. Saka yun sa Iloilo sila, first time nakita ko si Kat na doon nakahawak sa butt ni Alden na hindi naman ginagawa ni Kat before. I think they're just very careful and protect what they have right now. Anyway, Miss Dars, God bless and have a nice day. Ayan. Ito naman yung kanyang observation, no? Sa lahat nga ng mga ginagawa nila, talagang yung paghawak ni Catherine sa bat ni Mr. Alden Richards, actually hindi naman talaga sinasadya, pero parang natural lang talaga sa kanila, parang ganun, 'di ba? Parang hindi na sila kailangan pang magkaroon ng ilangan. Sabi ni Madam Chrissy Echon, "Thank you for your Katden updates. You inspire us a lot and we are all smiling listening to your narration and good vlogs for Katden. Keep it up. Take care always." Ayan. Thank you, Ma'am Madam or Madam Chrissy Echon. Ayan, may update din po yan patungkol sa Katden. Pwede po kayong pumunta sa channel niya at mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Sabi ni Miss Nelia Shiple, bagay na bagay sila talaga, walang makakatulad sa kanila. And Ma'am Telma Panis, sabi niya, pag ganyan ang mga kilos nila, Miss Darrels, may basbas na yan ang magulang ni Catherine kasi malakas na ang loob ni Tisoy humawak kay Kat. Yung mga kilos nila pareho ay pang-jowa na, kaya good for them talaga. Actually, ganyan din po yung naiisip ko. Feeling ko, may basbas na yan kay Mami Min. Si Mami Min nga, diba, nagpipicture pa kay Alden ng solo nung na nasa stage. Tapos ipinopost sa IG story niya. Diba? Kumbaga parang talagang proud na proud siya for Alden. And Ma'am Watanabe Anita. Good evening, Ma'am. God bless po. Kung sa akin, Ma'am Dareds, sila talaga dahil mahal ni Tisoy si Kat. Napupuyat ako sa kakapanood sa Kat din, Ma'am Dareds. Good for you yan, Ma'am. Sabi Miss Lay Rosales, sasabog ang puso ko sa Kat din. And Madeline Kagiwa, good evening po. Deserve talaga ni Catherine Bernardo ang lalaki tulad ni Alden Richards. Kitang-kita sa mukha at mga mata ang saya na nararamdaman ni Catherine Bernardo. Hindi tulad dati na parang ang lungkot na mga mata niya. Kaya Alden, wag kang magsawa na mahalin si Catherine at pasayahin mo siya. Kasi perfect kayong dalawa, Catherine forever. Ayan, ito naman yung kanyang komento, no, patungkol sa bagay na ito. Alam niyo kung tutusin, ang dami-dami pong napapasaya talaga ng Catherine. Kahit po sa Facebook, kapag po nagbasa kayo doon, at pag meron pong naligaw doon na isang bashers, ay nako, talagang dudumugi ng mga Catden fans. Diba? Ganon po magmahal ang mga Catden. Sabi ni Miss Norma Franciscus, inspired na inspired si Alden. Kaya nagiging maganda ang lumalabas na kanyang performance. Good luck, good health, and God bless Alden and Catherine. Thank you, Miss Darred, sa mga legit news. Kailan kaya ilalabas ang Metro Magazine? The Runaway With Me cover ang Catden. Actually po, naka-out na po yung ipinost na po ng Mega Magazine PH or Mega Magazine Philippines yung kanilang cover. And tine-check ko kung kailan nila ilalabas. Siguro nasa editing na po sila, nasa editing stage. And then after that, ilalabas na po nila yan sa public. At makikita nyo po dyan yung kanilang mga interview. Meron po dyan sa loob. Mababasa po ninyo. Kaya you can buy that online or even sa mga national bookstores, meron po yan. Kaya abang-abang lang po tayo. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!